Kumusta po kayo? I am just so happy na dumating na finally yung aking mga parents-in-law at I am thankful na humabol sila sa napakahabang proseso, no? Yung application nila bale post-pandemic at talagang akala namin noon hindi na namin makukuha yung aming parents, yung aking parents-in-law dahil plano nga namin siyempre na mag-IVF and blessing naman na nagkaroon ng invitation during the time post-pandemic 2021. So that 2021, akala namin ay hindi magiging okay yung papers nila dahil sabi nila may babaguhin sa mga parents and grandparents sa nomination doon sa immigration purposes, something like that. Ano ba yung talagang mangyayari sa mga panahon na yon, kung itutuloy ba yung parents and grandparents. May mga haka-haka pa nga noon na hindi mo natatanggap at yung yung mga nandito nasa Canada ang kumbaga uunahin, something like that, na talagang nagpakaba sa amin, although na-submit na namin yung application noon. Doon sa window frame namin na 30 days dapat may-submit namin lahat, sabi ko napaka-ikli pala ng kapag ikaw yung nominated for parents and grandparents. So sinabit namin lahat ng papers namin, like yung kita namin sa buong isang taon kami mag-asawa, number of people sa bahay, lahat ng income nila, kung ano ba yung age nila, some government documents. So talagang paspasan within 30 days. Thankfully, sabi ko nga ay na-submit naman. And after so many years na paghihintay namin, akala namin talagang dinecline na kami. Pero wala naman sinasabi na dinidecline yung application namin for parents and grandparents program. Ang nangyari pa nga ay in-apply namin sila for visitor's visa, at ang suggestion pa nga ng Government of Canada, ng IRCC, na i-apply sila na naman after ng visitor's visa, i-apply sila for super visa. So sabi ko, parang hindi na tama kasi parang pera-pera na lang ba to or what? So kumuha kami ng consultant, ang sabi taga Toronto yung consultant namin. So inilapit namin yung problema namin and then parang hindi kami pinapansin. Ito yung panahon na kung saan nag-hire ang Government of Canada ng napakaraming, kumbaga, agent na ang sinasabi nila parang kulang sa training. Hindi ko sinasabi yung mga naririnig natin. So, pero sabi ko naman, tiwala naman ako sa Government of Canada na magagawa nila ng paraan yung mga nahuli o mga naunang application noong 2021. Kasi 2022, 2023, wala talaga kaming update sa papers ng parents namin, ng magulang ng aking asawa. So sabi ko, parang na-frustrate na rin ako during that time. So yun nga, lumapit kami sa consultant at ang ginawa ay buhayin natin yung, kumbaga, papers nila sa pamamagitan ng iba't ibang program o sa pamamagitan ng visitor's visa. So gagastos tayo ng konti pero at least ay kumbaga magkakaroon ng buhay yung kanilang application. So after nga namin na makausap yung consultant doon ay talagang kumbaga parang inaraw-araw niya din yung pag-send ng letter. Depende pa rin sa kung ano yung hahanapin o hinahanap, no? And then naka-receive na nga kami ng Schedule A and then Schedule B, and then hanggang sa dumating na nga yung punto na pinag-remedical and then passport request, and then ayan na, nakarating na sila dito sa Canada. Kaya lang, I am happy, but nung natanggap namin yung approval ng parents-in-law ko na sinasabi na i-ready nyo na ganito, ready to live in Canada, letter mga ganon, na talagang permanent resident na sila dito sa Canada, ay natanggap naman natin yung balita na medyo hindi maganda dahil sa taong 2025 ay hihinto muna sana yung parents and grandparents nomination o yung pag-invite sa mga parents and grandparents, ano. Kitignan po natin itong report ng CIC News. Sabi dito, Parents and Grandparents Program will accept no new applications in 2025 ni Derek Shank. Sabi dito, the Canadian federal government will not accept any new applications for sponsoring parents and grandparents for permanent residency in 2025. Immigration, Refugees and Citizenship Canada, o IRCC, has announced that throughout 2025, the department will only process family sponsorship application made under parents, grandparents that were submitted in 2024. The department intends to process a
maximum of 15,000 sponsorship applications over the course of 2025. So, laking problema nito para sa mga naghahangad o nangangarap na makasama yung kanilang mga parents and grandparents dito sa Canada na mga kababayan natin. Medyo, kung nakapasa po kayo ng application ninyo ng 2024, pasok po pa rin kayo. Pero, ibig sabihin, hindi sila mag-send ng mga invitations ngayong 2025 para sa mga family na nandito sa Canada at gusto nilang makuha yung kanilang parents and grandparents. So, nangangahulugan po ngayon ng 2025 ay 0 sa application ng Parents and Grandparents Program. So, hopefully, ay dumating yung panahon na i-open nila ito, i-reopen nila, para na sa ganun ay may apply nyo rin yan man yung inyong mga parents and grandparents o kung sino man, no? So, nakakalungkot din isipin na syempre pinangarap mo ito na matagal na panahon na makasama ko rin naman yung mga magulang ko pagkatapos maririnig mo na stop yung application na ito. Okay, so ano yung rationale ng pagpo-pause nila? So IRCC cut permanent resident targets by 20% for 2025. Part of this cut include the reduction in the allocation for landings under PGP. The 2025 target is 24,500 landings for foreign nationals sponsored through the PGP. In the earlier immigration levels plan published 2023, IRCC had set targets of 32,000 for 2024, 34,000 for 2025. Ngayon, ang problema po natin dito, kapag nagustuhan nila yung programa na yon na, ito pala ang magdadala para sa ganun mag-increase yung ibang program, patay tayo dyan, no? Pero kung consider pa rin nila, syempre yung, sabi nga natin, ang Canada is more on a family-oriented na bansa. So hopefully, sabi nga natin, by 2026, 2027, sana po ma-open yung application for PGP program. Ngayon, kung halimbawa gusto ninyong makasama yung inyong mga magulang, may option pa naman. Number 1, o mga lolo, lola, parents ninyo na mapunta dito sa Canada, we have 2 options po, no? The first one is the visitor's visa. So, visitor's visa na limited yung kanilang ibinibigay, no? And then renewable, parang ganon. Ngayon, yung pangalawa ay yung super visa. Sa super visa naman, halos abutin siya ng, kung di po ako nagkakamali, 10 years naman. Yun yung karaniwang ina-apply ng mga kababayan natin dito, visa and then super visa, pero in-exclude na ngayon natin sa listahan natin ang Parents Grandparents Program, PGP. Pansamantala ay kung halimbawa nagtatanong kayo about this program para makuha ninyo yung mga magulang ninyo, siguro tignan po muna natin yung kalagayan ng immigration ngayon at tignan natin na mabuti kung worth it ba na maging visitors, magkaroon muna ng visitors visa yung mga magulang natin or not, o kaya naman i-apply natin for visitors visa. So visitors visa, katulad ng makilala ko na nasa Alberta, yun ang kanilang ina-apply sa kasalukuyan. At yung isang kamag-anak namin ay napunta doon through super visa. 10 years ang valid ng kanyang visa, balik-balik na lang sa Pilipinas, parang ganon. Pero mas mainam nga po sana para nang sa ganun free na makalabas, pasok. Katulad po ng mga parents-in-law ko. So yung sister-in-law ko 20 or 21 nung in-apply namin. So pumasok pa rin siya sa, kumbaga, dependent pa rin po ng parents namin, ng parents-in-law ko. Kaya pumasok silang tatlo. Parents and grandparents plus yung kanilang anak. So parang ganun. So tatlo silang pumasok dito as immigrant permanent resident. So natutuwa ako, no, na ganun ang nangyari. Kaya nga lang sabi ko, nung nakita ko to, naku, paano na yan yung mga kamag-anak ng mga kababayan din natin na gusto nilang makuha. Well, sabi nga natin, hindi patapos ang immigration law about this or immigration process about this. So, hintayin natin na magkaroon ng positibong resulta sa mga susunod na panahon. Well, sabi nga natin, iano lang yan, palilipasin lang yung panahon na mga backlog nila and hopefully ay bumalik na yung iba't ibang programa katulad nga nung in-stop na ito na PGP program o Parents and Grandparents Program kung gusto niyo sila makuha. Again, option po, visa and then super visa, try nyo po na pag-usapan yon. At pag-usapan po natin yan sa susunod na panahon para sa ganon, hindi naman 0-0, no? Hindi ito 0-0. Para sa ganon, ma-inspire pa rin kayo na kunin ninyo yung inyong mga magulang, yung mga grandparents dito po sa Canada. So maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli po, paalam.